Pagkalipas nga pala ng bagyo, nag-aya nga pala agad si Johan na manguha ng bangkalan. Excited nga pala yung manguha at gawa ng kasagsagan pa ng bagyo ay bukang bibig na yayaan. Yayayaan? Basta. At nakakalungkot naman dahil itong kubo namin din sa dagat ay hindi pa nga tapos, nasira na agad. So yun na nga guys, for today's video ay maganda na nga pala ngayon ng panahon. Napakaaliwalas ng kalangitan na para bang walang nagdaang bagyo. Nakakalungkot isipin yung mga nangyari sa ibang lugar na grabing naapektuhan ng bagyo. Laking pasalamat namin at din sa aming lugar ay hindi naman ganun kalakas. Nga pala sa mga nagtatanong kung nasira daw ba yung palaisdaan ko o yung kubo din sa palaisdaan, hindi naman po siya nasira. Laking pasalamat ko dahil hindi nasira. Kasi yung ibang mga palaisdaan dito ay mga sira. Pumuntay lang yung tubig sa pilapil at dun sa may parte na mababa, pinasok ng tubig. Pero hindi naman nakatakas yung laman kasi hindi naman napuno ng tubig yung fish pan. Nga pala alam yun nung kasagsagan ng bagyo, natatawa kami kay Johan. Imbis na matakot siya, ang nasa isip niya ay pangunguha ng bangkalan. At ang sabi niya sa akin, ate, ang ganda manguha ng bangkalan yan at mga nakalabas yun at gawa ng alon. Na para bang hindi siya nag-iisip na maaari namin ikapahamak ang bagyo. Basta excited siya pagkalipas ng bagyo. Kaya ngayon nga ay kasama ko rin dalawa at mangunguha kami ng bangkalan. At ayan, may pa-style na rin si Johan sa pagbibideo ay may mga padahon effect na rin siya. Nga pala pagpasensyahan nyo na yung boses ko ngayon. Na para bang malamya na parang ewan. Masakit kasi ang aking lalamunan. Hindi naman siguro gawa ito ng kakaselfon. Pinakaubo kasi ako. Pinakaayaw ko pa naman ay ubo. Gawa ng OA talaga ako kapag ako inaubo. Nagkakandasuka talaga ako at nagkakandaluha kapag ako ay inubo. Parang feeling ko pati bituka ko mailalabas ko na. Nga pala mabalik tayo. Ngayon nga pala ay tanghaliin na ang hibas. Plus 9 na pero malaki pa ang tubig. Umataas pa. At saka ngayon naman talaga hindi maglo-low tide ng sobra. Pero okay lang yun kasi ang pangunguhaan lang naman namin ngayon ay bangkalan. Dito lang yun sa may tabihan. Hindi pa nga pala kami nakakarating doon sa aming pangunguhaan ay may nadaanan na kami dito mga bangkalan. At saka mga litong. Nga pala din sa amin pagkalipas ng bagyo kadalasan nakukuha namin pang ulam may bangus, katang at saka yung mga bangkalan. Tulad nga noong nakaraang taon ang dami namin nakuhang katang din sa buhanginan. Yun kasi ay mga nakakatakas sa palaisdaan. Pero sa ngayon wala kaming makita kasi maliliit pa yung mga hulog na katang sa palaisdaan. Pero sa bangus ayun yung mga taong may lambat dito nakakahuli sila sa ilog. Sagana sa bangus yung mga manglalambat pero kawawa yung may-ari ng mga fish pond. Yun nga lang talaga mahirap sa may mga fish pond dito. Ang kalaban talaga nila ay dagat o tubig. Kalaban pati. Nga pala ako'y nababano ngayon sa sobrang ganda ng kalangitan. Basta ang ganda ng view, ang sarap sa mata, para bang sobrang payapa. Kadakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo sa kung ano lamang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala nang So yun na nga, mabalik tayo. May napadpad nga palang sirang kubo din sa tabing dagat. At ito nga pala ay sa amin. Nakalungkot naman at hindi pa nga ito tapos ay nasira na agad. Diyan nga pala yung dati nakapwesto sa may tabi ng fish cage. Kaso nga lang ngayon ay naito na sa tabihan at nabunot. Nga pala yung cage na yan ay galing sa BFAR. Yung budget galing sa kanila. Si Papa ang napili nilang beneficiary. At ang mga laman nga pala niyan ay sea cucumber. Salamat po pala sa nag-sponsor para sa fish cage. Kay Dr. Helen Tan at kay Doc Lisa Mariano. Yung kubo nga lang pala nabunot pero yung fish cage nandito pa. Hindi pa nga lang pala namin na-check ng malapitan kung nasira yung lambat. So yun na nga, mabalik tayo. Abala na nga pala itong dalawa kong kasama sa pangunguha ng bangkalan. At tuwang-tuwa at halos dikit-dikit nga ang mga bangkalan. At kahit nga maliit ay inakuha ni Yasi, walang patawad. Yung mga ganito nga palang sila malalim ang baon yan sa buhangin. Pero dahil nga bumagyo, mga nagsilabasan sila hindi para mag-evacuate, kundi dahil nakalkal nga ang buhangin. Hindi tulad nitong umang na dahil sa bagyo ay lumipat talaga siya ng bahayan. Okay, sige, last ko na yun, promise. Pero yun na nga, dahil malakas nga ang alon ay nakakalkal ang buhanginan. Kaya naman nagsilabasan nga ang mga bangkalan. Pero nung nakaraan, mas malakas talaga ang alon. Nanguha kami dati rin ng ganito pagkalipas ng bagyo. Yung mga ganyang shell ay halos nandun na lahat sila sa may ugatan ng bakawan. Yung iba nga ay mga patay na. Pero syempre hindi ko naman hinangad dahil lumakas ang alon. Kayang-kaya ko naman manguha niyan kahit mga nakatago yan sa buhangin. At saka mas gusto ko yung ganun, parang na-challenge ako. Kapag kasi nangunguha ako ng ganito, hindi para may ulam o di para may content lang, kundi nag-i-enjoy din talaga ako. At kahit nga si Johan, kaya nga ayaw na akong i-video ay at gusto ay siya mangunguha ng kanya. Kakaumpisa pa nga lang pala namin manguha pero marami na agad kami nakuha. Wala lang, share ko lang. Sabi ko nga pala kay Layasi ay tama na ang pangunguha at kuha ng mainit na. Ang sakit na sa balat. Sabi ko ay tama na at magluluto na kami. Kaso ayaw pang paawat nung dalawa. Maya-maya daw at aliw na aliw sa pangunguha. At yun na nga, wala na naman ako maisip na asabihin pa din sa vlog. Sabi nila kapag matagal ka na daw vlogger at lagi ka nagbo-voice over, parang basic na lang daw sa iyo ang pag-voice over. Ba't parang sa akin man ay hindi? Habang tumatagal parang mas nahihirapan ako mag-voice over. Siguro dahil naikwento ko na ang buong buhay ko sa inyo. O kaya naman siguro
siguro dapat ibang tao naman ang pag-usapan natin. Alam niyo si ganito ay naku buntis man din. Parang ganun. Dahil nga pala sobrang init na talaga at ang sakit na sa balat kaya namin naisipan namin na magluto na. Para makakain na rin kami at gawa ng tanghali na. At si Inana ngayon ang ganda ng hapon din sa may pipisik ay pagbaga nalaglag ay awan ko na lang sa batang ari. Nga pala naisipan namin na dito na lang kami magluto sa may sirang kubo para hindi mainit. At sa tingin ko naman na hindi naman ito tuluyang mabagsak at safe naman kami dito. At dito na nga rin pala kami gagawa ng tungko sa loob ng kubo. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Anjanette Umali, Dadang Narido, Escropolo Gonzales, Rose Malibiran, Ace Javier, Amira Shuk, Absalon Simon, James Ribamonte, Histoya Family, at kay Master Kentoy. At yun na nga mabalik tayo at dahil nga wala akong matinong magawa, umakyat pa ako ng puno para manguha ng panggatong ay meron naman sa ibaba. Piti na mo. Tapos na putulan no. Lagabog. Ah! Dami na guys. Nabuisit na siya. Binawasan na nga rin pala namin itong bubong ng kubo para may pampadalit kami ng apoy. Sira na din laang ay tuluyan na natin. Tapos tinimplahan ko nitong kaunting sito para dumalit. Pati nga pala kula po ay ginatong na rin namin. Damay-damay na to. Nga pala ang luto na gagawin ko din sa bangkalan ay yung karaniwang luto na ginagawa namin dito. Adobo na pinakati. Masarap din yan kapag aluyahan kaso nga lang ikakakuha laang. Marami pa yang buhangin. Habang naghihintay nga pala ako na kumulo itong niluluto namin, magpo-promote muna ako nitong nabili kong table dito sa online. What is that? What is that? Kaso wag na lang pala. Kabad trip naman yung gagamba. Magpo-promote ako ay papansin baga. Basta alagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko nabili itong table. Kung gusto niya rin mag-order. Nga pala itong niluluto namin ay pinagdalawang salang ko at gawa ng maliit itong aming kawali. Kapag kasi isang salangan lang ang lulutuin namin, kaunti naman ang laman yan. Hasila ang naman yan sa laki ng bagal, ang liit lang naman ang laman. At dahil nga pala medyo may pagkakunat ang bangkalan kaya kailangan natin siyang tadtarin ng pino. At habang abala nga ako sa ginagawa ko, si Johan naman ay abala sa pag-iihaw ng bangkalan. At gutom na daw siya. Tapos ang aming Disney princess na si Yasi ay abala sa pagsiselfon. Sila Johan nga pala aliw na aliw dito at parang ayaw na nilang umuwi. Ang ganda daw pala dito. Sayang nga lang ang kubo na ito at hindi pa tapos ay nasira agad. Ang balak pa naman sana namin dito ay maninisid ng balakwit tapos dito kami magluluto sa gitna ng dagat. O di kaya ay mamimingwit kami dito mismo sa kubo. Sayang naman ang mga plano. Pero malay naman natin kapag sinipag pa si Papa ay gumawa pa ulit siya ng kubo. Bali ang Disney princess nga pala naming si Yasi ay maartiyan pagdating sa ulam. Pag hindi prito ang ulam, mas gusto niyang ulamin ay tuyo at mantika. Nga pala nagustuhan ni Johan yung pagkakaluto ko din sa bangkalan. Ayun lang pala siya nakatikim ng ganitong klase ng luto. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye!